ibig mo sabihin sa puwet, tumbong. Iba yung puwet sa tumbong. Ang puwet, ito. Yan o, ito. Kaya nga ang tawag siya sa Silya sa Tagalog, salumpuit. Pakibasa. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito, upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman, at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Meron siyang mata, meron siyang puso. Sabi ng Diyos yun, hindi ako may sabi nun. Ngayon, meron ba siyang puwet? Hindi ba si Kristo Diyos? Hindi ba kayo naniniwala si Kristo Diyos? Anak ng Diyos po. Hindi ba siya Diyos? Diyos din po siya. May puwet ba siya? Wala. Nagkatawang tao po, may puwet po siya. Yung ama ba, ibig sabihin, wala siyang puwet? Wala naman po nakasulat sa Biblia. Hindi, meron. Sa Nakaupo siya. Alam po natin nakaluklok siya sa kalangitan. Nakaluklok siya. Pakinggan mo, basahin muna natin yung Hebreo. 8:1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ayon. Alam mo, ang ama nakaluklok Tapos yung anak nakaluklok din. Ang sabi ng Biblia, ang katunayan sa Colosas 3. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Pareho naman sila kasing nakaupo Yung ama nakaluklok sa karangalan, si Kristo nakaluklok sa kanan ng karangalan sa mga langit. Kung si Kristo tatanggapin nating may puwet dahil nagkatawan tao, nakaluklok, ang ama naman. Ganito kasi, yung mata natin, made of flesh. Fluids and flesh. Nakakakita. Ang kahulugan kasi ng mata, nakakapangkita Pangkita. Organ of sight. Pero yung camera, may mata rin Di ba? May mata rin yung camera. Kaya lang gawa sa plastic, sa metal, at saka sa salamin. Sa lens. May mata yung camera, kaya nga nakukuha tayo na ibabato tayo sa ibang bansa. Di ba? Ngayon, ano ibig ko sabihin? Yung larawan ng Diyos, sabi niya, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Yung larawan ng Diyos, pwede mong ilagay sa tao ang mga features ng kanyang larawan. Parang ganito. Yung impresyon ng isang rose, yung bulaklak na rosas, pwede mong isalin sa papel. Kaya may tinatawag na paper roses. Pwede mo rin yung isalin sa plastic. Kaya may plastic roses, di ba? Yung impresyon nun, na isasalin mo sa plastic o sa papel. Yung organ of sight, nagagawa sa pamamagitan ng camera, ng gaya ng metal at saka nung plastic at saka nung lens o salamin. Yun ang ibig sabihin. Kaya yung kamay ng Diyos, kamay ng tao, kamay ng robot, there is one thing in common. Yung kamay ng tao, humahawak. Yung kamay ng Diyos, humahawak. Yung kamay ng robot, humahawak. Ang kamay lang na hindi humahawak, 115:4 ng awit. Pakinggan nyo. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Yung palang kamay, pantangan talaga yung panghawak Kaya yung kamay ng Diyos, humahawak. Kamay ng tao, humahawak. Kamay ng robot, humahawak. Therefore, yung kamay ay isang organ na panghawak. Yun ang naiintindihan natin doon. Ang hindi lang mo nakakahawak na kamay, yung kamay nung ribulto sa EDSA. Di ba? Yun lang ang kamay na hindi pwedeng humawak. Ano ibig ko sabihin? Yung mata, pangkita. Yung kamay, panghawak. Yung ilong, pangamoy. Yung puso,
pandama. Yung puwet pang upo. Kaya kailanmat umuupo, may ginagamit na puwet, whether material or spiritual. Yun ang dapat maintindihan doon. Pwede yung pakipaliwanag yung sinabi ni Solomon sa 1 Hari 8:27. 8:27. 27. Ngunit katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Narito, sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo? Anong tanong mo, kapatid? Kung may pit po siya, paano pag nautot siya, di bad ano nga maamoy natin? Hindi naman. Hindi naman kumumipit, nauutot. Ang utot, alam mo, ang pinanggagalingan, kapatid, gas. Yung gas, na halimbawa, kumain ka ng maraming carbohydrates, meron kang mahina ang panunaw mo sa carbohydrates, panggagalingan ngayon yun ng fermentation. Pag nag-fermentation, may bacteria na ron, magpuproduce ng gas, doon ka nauutot. Diba? Hindi naman kasi lahat ng oras nauutot ka dahil may puwit ka eh. May mga tiyempo lang na nauutot ka dahil mayroong gas at may fermentation sa loob. It doesn't necessarily follow dahil may puwit ka, uutot ka. Dahil hindi naman dahil dun sa ginawa ang puwit. Baka ang ibig mong sabihin sa puwit, tumbong. Iba yung puwit sa tumbong. Ang puwit, ito. Yan o, ito. Kaya nga ang tawag siya sa silya sa Tagalog, salumpuit. Di ba sa Tagalog yan silya, salumpuit? Sinasalo? Di yung puwit. Hindi naman saluntumbong eh. Baka nga akala mo naman yung tumbong eh. Hindi naman yun eh. Hindi ba? Maraming salamat. Meron pa pong isa. Sige, Maraming kapatid. salamat po. Naintindihan ko na. Salamat, kapatid.